Pakwan, ang prutas na nagbibigay ng buhay at hydration. Sa ilalim ng araw na naglalagablab sa init ng tag-init sa gitna ng mga palayan at taniman ng prutas, may isang kulay pula at berde na hiyas na kumakatawan sa kasariwaan, kalusugan at kasiyahan ng marami, ang pakwan o sa wikang Ingles watermelon. Sa unang tingin, ito'y tila isa lamang karaniwang prutas, bilog, mabigat at may matigas na balat. Ngunit kapag ito'y binuksan, makikita ang matingkad na pulang laman, puno ng katas at pino ang mga buto. Ang bawat kagat ay parang pag-inom ng malamig na tubig na may kasamang tamis, nagbibigay ng instant na ginhawa sa ating katawan at isipan. Ngunit higit pa sa pagiging simpleng prutas na pantanggal uhaw, ang pakwan ay isang kasaysayan, agham, kultura at kababalaghan ng kalikasan. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang pinagmulan, siyentipikong benepisyo, papel nito sa lipunan at kultura, pati na rin ang mga kakaibang aspeto na hindi alam ng karamihan. Tunghayan natin kung paanong ang pakwan, ang prutas na nagbibigay hydration, ay naging simbolo ng kalusugan at kasiyahan ng sangkatauhan. Kabanata 1. Ang pinagmulan ng pakwan. Marami ang nag-aakala na ang pakwan ay likha lamang ng mga modernong magsasaka, ngunit ang totoo, may libu-libong taong kasaysayan ang prutas na ito. Natuklasan ng mga arkeologo na ang pinagmulan ng pakwan ay matatagpuan sa disyerto ng Afrika, partikular sa mga rehiyon ng Sudan at Egypt. Isipin na lamang, mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas, natutunan ng mga sinaunang tao na magtanim at mag-alaga ng mga halaman ng pakwan. Noon, ang pangunahing gamit nito ay hindi lamang para kainin, kundi para gawing imbakan ng tubig. Dahil sa kakulangan ng malinis na inumin sa mga tigang na lugar, ang pakwan ay nagsilbing parang sisidlan ng kalikasan, isang prutas na punong-puno ng katas na maaaring ipreserba at gawing alternatibo sa tubig. Sa mga pader ng sinaunang Ehipto, may mga guhit at ukit na nagpapakita ng anyo ng pakwan. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang prutas na ito sa kanilang buhay, hindi lamang sa pagkain kundi pati sa kanilang kultura at ritual. Kabanata 2. Ang paglalakbay ng pakwan sa buong mundo mula sa Afrika, dinala ng mga mangangalakal at manlalakbay ang pakwan papunta sa Mediterranean, Asia at kalaunan ay sa Amerika. Sa bawat bansang pinuntahan nito, nagbago ang anyo ng pakwan ayon sa pangangailangan at panlasa ng mga tao. Sa China, ito ay naging bahagi ng kanilang summer traditions. Sa Japan, natutunan nilang magpalaki ng mga pakwan na parisukat o hugis puso bilang simbolo ng kakaibang pagkamalikhain. Sa Middle East, isa itong mahalagang bahagi ng iftar, ang pagkain matapos ang araw ng pag-aayuno tuwing Ramadan. Sa Pilipinas naman, ang pakwan ay naging pangunahing prutas tuwing summer season. Madalas itong ihain sa mga handaan, picnic, at mga pagtitipon. Kilala natin ito bilang isang prutas na bumabalik sa atin sa ating kabataan, ang pagkain ng malamig na pakwan pagkatapos maglaro sa ilalim ng araw. Kabanata 3. Ang siyensya ng hydration. Ngayon, tingnan natin ang agham sa likod ng prutas na ito. Ang pakwan ay binubuo ng humigit kumulang 92% tubig. Ibig sabihin, bawat kagat ay parang pag-inom ng natural na inumin mula sa kalikasan. Hindi lamang tubig ang dala nito kundi pati mga electrolytes gaya ng potassium at magnesium na nakatutulong upang maiwasan ang dehydration. Kapag tayo ay naiinitan o nagpapawis, nawawalan tayo ng tubig at electrolytes. Karaniwan, binabawi natin ito sa pamamagitan ng sports drinks. Ngunit alam mo ba na kayang gawin ng pakwan ng parehong bagay, ngunit sa mas natural at masustansyang paraan? Bukod sa tubig, ang pakwan ay mayaman din sa lycopene, isang uri ng antioxidant na kilala sa pagpigil sa pagkakaroon ng cancer at sa pagprotekta ng ating puso. Mayroon din itong vitamin C para sa ating immune system at vitamin A para sa kalusugan ng ating mata at balat. Kabanata 4. Ang pakwan at kalusugan. Sa iba't ibang pag-aaral, napatunayan na ang regular na pagkain ng pakwan ay nakatutulong sa pagbaba ng presyo ng dugo dahil sa natural na compound na tinatawag na citrulline, pag-iwas sa sakit sa puso,
Salamat sa lycopene at potassium, pampalakas ng resistensya. Dahil sa vitamin C, pagpapaganda ng balat. Ang mataas na water content at bitamina ay nagpapakinis at nagpapanatiling hydrated sa ating balat. Pampabawas ng timbang. Dahil ito'y mababa sa calories ngunit mataas sa tubig, kaya nakabubusog ng hindi nakadadagdag ng sobrang enerhiya. Hindi nakapagtataka kung bakit ito ay tinaguriang superfruit ng mga nutrisyonista. Kabanata 1. Ang papel ng pakwan sa kultura. Sa maraming kultura, ang pakwan ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng kasayahan, pagsasama-sama, at kabuhayan. Sa Amerika, may mga tinatawag na watermelon festivals kung saan may paligsahan sa pagkain ng pakwan, pag-ukit ng disenyo mula rito, at iba pa. Sa Pilipinas naman, tuwing summer, karaniwan nang makakita ng mga tricycle at kariton na naglalako ng malamig na pakwan sa gilid ng kalsada. Ang bawat kagat ng pakwan ay parang pagbabalik sa alaala ng pagkabata. Mga batang tumatakbo habang may hawak na piraso ng pakwan, hindi iniintindi ang tumutulong katas sa kanilang mga braso. Isa itong paalala ng simpleng kaligayahan na dala ng kalikasan. Kabanata Hergson. Mga kakaibang uri ng pakwan. Alam mo ba na hindi lamang pula ang pakwan? Mayroon ding dilaw na pakwan. Mas matamis at mas pino ang lasa. Puting pakwan, mas bihira at kakaiba, madalas makikita sa mga kolektor ng prutas. Seedless watermelon, na imbento noong 20th century para sa mga taong ayaw ng buto. Square watermelons ng Japan, nilalagay sa kahon habang lumalaki para magkaroon ng kakaibang hugis. Ipinapakita lamang nito kung gaano kahusay ang tao at kalikasan sa paglikha ng iba, tikibang anyo ng isang prutas na mahal ng lahat. Kabanata 30. Ang ekonomiya ng pakwan. Hindi lamang ito mahalaga sa kalusugan at kultura, kundi pati sa ekonomiya. Sa buong mundo, milyon-milyong tonelada ng pakwan ang inaani taon-taon. Sa Pilipinas, isa itong pangunahing pananim sa mga probinsya tulad ng Nueva Ecija at Ilocos, kung saan nagiging kabuhayan ito ng mga magsasaka tuwing tag-init. Ang pakwan ay hindi lamang ibinebenta bilang prutas, kundi ginagawa ring juice, ice cream, sorbetes, candy at maging alak. Sa ganitong paraan, nadaragdagan ang kita ng mga magsasaka at negosyante. Kabanata 8. Ang pakwan at ang hinaharap. Habang patuloy na umiinit ang ating mundo dahil sa climate change, lalong nagiging mahalaga ang pakwan. Sa mga bansang nakararanas ng matinding init at tagtuyot, ang prutas na ito ay maaaring magsilbing natural na solusyon laban sa dehydration. Higit pa rito, dahil sa dami ng sustansya at tubig nito, maaaring maging bahagi ito ng mga programang pantulong sa kalusugan sa mga lugar na kulang sa malinis na inumin. Kabanata 9. Ang metapora ng pakwan. Kung iisipin, ang pakwan ay parang buhay. Sa labas, matigas ang balat at tila hindi agad nagpapakita ng laman. Ngunit sa loob, punong-puno ito ng katas, tamis at kulay. Ito'y paalala na minsan kailangan nating buksan ang mga bagay o tao upang makita ang tunay na ganda sa loob. At tulad ng pakwan, ang buhay ay puno ng sorpresa, kulay at kasariwaan kung atin lamang tatanggapin at titikman. Pangwakas na salita, ang pakwan ay higit pa sa isang prutas. Ito ay kasaysayan, kalikasan, kalusugan at kultura na pinagsama-sama. Isa itong biyayang nagbibigay hindi lamang ng nutrisyon, kundi ng kaligayahan at alaala sa bawat kagat. Sa bawat paghiwa ng pakwan, tandaan natin, ang simpleng prutas na ito ay patunay na ang kalikasan ay laging may handog para sa ating pangangailangan. At sa bawat patak ng katas nito, naroon ang paalala na sa gitna ng init at uhaw ng buhay, lagi tayong may mapagkukunan ng ginhawa at kasariwaan.